Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News 6 minutes ago. Sabi niya, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla denied allegations that he has been disqualified by the Judicial and Bar Council from seeking the position of ombudsman, calling the claim not accurate. I'm not giving up on my application, Remulla added. Okay? So, basahin natin itong article ng GMA Network. Uy, ba't walang lumalabas? Sandali ah. Okay, wala pang naipublish na article ng GMA News. Basta paunang post lang nila ito. Ang tabayanan natin yung buong detalye. Bakit sabi niya not accurate? Ibig sabihin, may posibilidad. Kasi sabi niya, that's fake news. Diba kung hindi totoo, sana sinabi na lang fake news yan. Kaya lang, sabi lang yan, not accurate. I'm not giving up on my application. So, interesado siya talaga. Sabi ng abogado sources, abogado.com.ph, mahilig itong ilang beses na akong nakabasa ng article nila, yung mga ganyang scope, marurunong itong abogado. Yung sources ng abogado, nagsabi na disqualify si Secretary Boying Remulla dahil sa nakabinbin niyang kaso sa ombudsman mismo. Kung ako yung member ng Judicial Bar Council, talagang kung boboto ako, i-disqualify ko rin. Kasi, paano kung siya ang mapiling ombudsman? Anong gagawin niya doon sa kaso niya? Di ba? Very awkward na uusigin mo yung sarili mo. Magpasalamat tayo, mabuti na lang at mabilis si Senator Amy na nakakandak ng investigation. Ilang hearing ba yun? 2, 3, at nag-submit ka agad ng report, committee report sa ombudsman. At magpasalamat din tayo kay retired Ombudsman Samuel Martires na inaksyonan niya kaagad. So, nandun na yun. Kasi nakapag-submit naman ng reply, ito yung 5 nasampahan. 2 general, General Marbel and General Torre, 2 magkapatid na Remulla, John Vic and Boying Remulla, pang-5 yung si Ambassador Lacaninaw, Marcos Lacaninaw. So, nakapag-submit na sila ng reply. I don't know by this time kung ano nang update sa kaso. So, to me, tingin ko, napaka awkward na magiging ombudsman ang isang tao na may nakabingbing kaso sa ombudsman. That in case na sabi, may napanood akong paliwanag ni Attorney Topacio, lahat daw na naging ombudsman ay walang politiko.
Sino ba yung pinakauna? Conrado Vasquez, and then Desierto, and then Merceditas, hindi pa, Conchita Morales, Merceditas Gutierrez, Samuel Martires. Lahat daw na naging ombudsman ay galing sa judiciary. Wala pa daw politiko na naging ombudsman, according to Attorney Topacio. And dapat lang ganun. Kasi kung ombudsman ka, ang i-prosecute mo o kaya i-imbestigahan mo, karamihan politiko. Kasi create ng 1987 Constitution ang position ng ombudsman para labanan ang graft and corruption. At ang graft and corruption nangyayari sa gobyerno. So mga politiko ang iimbestigahan, kakasuhan. Kaya kung sakali lang na mapili si Secretary Boying Rimulya as ombudsman, baka first time ever ng isang politiko mapiling ombudsman. Binasa ko yung work experience ni Secretary Boying. Meron lang siyang konting law practice nung una. Then all the rest, marami na siyang sa bilang isang politiko. Lalo na ngayon na nag-serve siya, naka 3 years na siya as cabinet secretary. So kung siya ang mapili, paano niya iimbestigahan ang mga isasampang graft cases against sa Marcos administration? So kahit sabihin nating patas siya, kung i-dismiss niya ang kaso, nandun pa rin yung duda ng taong bayan na hindi siya naging patas. Kasi nga, ang background niya ay isang politiko. So, anyway, malalaman natin at malalaman yan kung alin bang totoo. Yung bang report ng abogado.com.ph na na-disqualify siya dahil sa kaso, or anong gagawin? Anong ibig niya sabihin na not accurate? Ang ina-expect ko yung fake news. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Bakit not accurate? Not true. Anyway, magbasa tayo sa mga comments. Nelson Kawile, Kapalmo Boying, LJ Cantado, may kaso versus Justice Secretary only the Philippines. Kermit San, your application has been tabled according to legal maxim. It is moot and done deal. Merson, may kaso ka pending sa ombudsman tapos mag-apply ka biling ombudsman? Obvious naman, boy. Mapayo Ablis, not denied but rejected, I guess. Kasi BSB, disqualified ka daw po kasi may kaso ka sa ombudsman. Kung nag-fake news yung abogado.com, di kasuhan nyo na lang ng fake news. Ano ba yun? Article 154. Anyway, good luck po, Secretary Boying Rimulya, kung ipaglalaban nyo ang inyong application bilang ombudsman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.